Glory to God. Salamat po, Lord. Let your glory cover me and let them sense your presence, Lord, as we walk. We thank you for that. It is done. Oh, Jesus, my Lord. So, napakatagumpay ng gawain natin sa Naga, dito sa Region 5, ang Bicol Region hindi nakagaya ng dati. At isang bagay yung very clear at so outstanding na napagtibay ng Diyos sa ating 3 araw na gawain at yun ang ever-increasing glory ng Diyos. So, huwag natin kakalimutan niya mga minamahal. Yung glory yung dala natin noon ay hindi na siya kagaya ngayon. Ibang-iba na siya. Which I personally believe nung tayo ay nagkaroon ng desire na dinggin ang ating pinapaabot sa Facebook, sa pulpito, na mag-pray tayo na ang glory ng Diyos ay lumukop sa atin ng tuloy-tuloy at maranasan natin yung the last greatest Holy Spirit invasion ay pinangyari ng Diyos at yung naganap nung nakalipas na mga buwan ay simula at nung nakalipas na linggo bago tayo bumiyay sa EDSA ay tuloy-tuloy at hanggang dito. Kaya mahalin natin ang glory ng Diyos. Ibigay natin siya ng lubos at ganap. Ingatan natin ito sa ating buhay, pati ang ating mga sarili. Panatilihin nating malinis puso natin, matuwid tayo, nananalangin, nag-aayuno. At higit sa lahat ay laging dinidesire ang Panginoong Jesucristo. At mabuhay tayo sa pagsunod kasi maliit na ang araw at oras na naiwan sa atin dito. Yung mandate na pinupulblas natin ay patungo na ngayon sa kanyang finality, sa kanyang fulfillment. Kaya kung makikita nyo aking likuran, makikita nyo yung ulap na puting-puti na tumakip doon sa bunganga ng bulkan. So maraming meaning yan eh. Ibig sabihin, yung kapangyarihan ng Diyos ay higit sa kapangyarihan ng impyerno. Kasi alam niya naman ang labang lumalabas doon sa ilalim ng bulkan ay mga apoy galing sa impyerno. Mga laba galing sa impyerno. At ito ay isang symbolical at prophetic gesture na tinatakpan ng glory ng Diyos ang gawa ng Diablo. At yun yung Isaiah 59, verse 19. When the enemy comes in like a flood, the Lord will raise up a standard against him. Isaiah 61 and 2, the word is covered by darkness, deep darkness, so the people, but the glory of God will rise up upon us. His glory will shine in us and through us. Kaya reminder yan na ang Diyos ay masyadong makapangyarihan na tayo lang ang may kakayang i-dismantle ang gawa ni Satan. Kaya yung clouds of glory na nakabalot sa atin at yung clouds na nakikita nyo sa likuran ay nagpapaabot that God rules, God reigns, and we are seated with Christ in the heavenly places. So isang malaking desire ang nasa puso ko ngayon na gusto kong makapture ninyong lahat mga anak. Salamat sa inyong mga prayer, sa inyong mga fasting. Pero ako talaga may malaking kabigatan at mithiin sa usaping ito. Kaya ibig ko makinig kayong maigi. Ano yung Tatay Apostol? Yung ating pong pagkakaloob. Ang pinakamagastos po sa ibabaw ng lupa ay ang pagliligtas ng kaluluwa. Hindi ko po ito ipapaabot sa inyo na may kabigatan, na merong appeal. Kung hindi tayo nabiyahe, kayo naman ang saksi, walang tigil ang biyahe. Kaya ang inyo pong pagbibigay ay napakalaga para ang ating biyahe hindi tumigil. Ako po ay patungo sa lugar na to at nasa Manila pasakay ng eroplano. Papasok ng aking upuan sa loob ng eroplano. Kinausap ako ng Holy Spirit. Napakaliwanag. At ito ang sabi niya. Ito ang paabot niya. Ganyang kahalagang makabiyahe ka. Ganyang kahalagang makabiyahe ka. Ganyang kahalagang makabiyahe ka. So ano pong ibig sabihin ng Diyos? Hindi mapupulpil ang will ng Diyos malibang makabiyahe ako. Kaya ang pagbiyahe ko ay napaka-importante. Kaya yung ating prayer and fasting kasama ko po sa biyahe mga anak, mga minamahal. Pati po yung ating mga pera. Let that money become a missionary money. And I pray na itong appeal ko sa inyo mula sa puso, mag-increase ng inyong pagkakaloob. Mag-increase ng burden sa inyong mga puso. Mag-increase ng inyong desire to finance the mandate. Inuulit ko, maiksi na ang panahon natin. May timetable tayong dapat gampanan. 2025 to 2028. 2026 na ngayon.
Almost meron pa tayong 2 taon. Can you imagine kung gaano kalaking biyahin dapat kong gawin para lahat ng nais ng Diyos ay aking ma-accomplish nating lahat. Kaya ito'y magiging possible pag tayo po'y nagbigay ng masagana. Totoong pangako ng Diyos. Ang mga pera iniwan niya sa ating lahat, dapat gamitin para sa kanyang karangalan. And the Father have firmly decided, as He said in His word in Philippians 4:19, my God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. At ang supply ay ngayon na. Siya ay fully furnished, abounding, overflowing. Ikaw nagawa ng taga-Macedonia sa gitna ng malaking kahirapan, ay nagbigay ng may malaking kagalangan. Why don't you do it? You can do better than that living like Jesus Church. So Jesus is our worldwide ministries. I appeal to all of you. Thank you for praying and fasting for us and for the work of God. But thank you so much for increasing your giving to the work of God. At ang Diyos ay nangako, walang sayang sa inyong ginagawa. And in closing, Hebrews 6:10, God is not unjust to forget your labor of love. So, ang ibig sabihin, hindi liko ang Diyos para kalimutan ang iyong sakripisyo. Walang mawawala sa inyo. Magkakaroon lang kayo at sobra pa sa inyong ibinigay. So, Lord, let us travel. Huwag mo pong bigyan ng pahinga ang lingkod mo hanggang matapos ang mandato. And we thank you for this ever-increasing clouds of glory.